So yun mga kabiro, ngayong umaga tinext ko yung nakabangga sa akin kagahapon. At pasalamat naman tayo kasi nag-reply siya na nag-aantay na daw siya sa akin dun kung saan kami magkikita ngayon para maipagawa na yung nabangga niya sa akin. At sana mga kabiyero, ito na nga ba sinasabi ko, kalintik-lintik na. Ang ganda ng usapan namin kagabi ng driver at saka nung operator, papagawa nila agad. So ngayon ang nangyari, iniwanan daw siya ng operator niya, pinaliwala daw siya. Kung ngayon ang nangyari, naghahagilap ng pera yung driver para mapagawa to, lalo lumaki yung abala. Wala akong mano sa kanya, rerektahin ko na lang ulit yung operator niya dun sa bahay ng operator niya. Pupuntahan ko yung operator para yung operator ang mag-obliga na magpagawa nito. Hindi ko alam kung ano pang... So yeah po, pupuntahan ko si Ma'am Julie. Pupuntahan ko sir si Ma'am Julie. Julie, Yung sa jeep. ano po? Sir, re-repan nila yan. Anong street yun, sir? Yun sa pangalawang street na yun, yan, pagkanan dyan, yung may mga jeep. Salamat ya. Rektahin ko na yung ano, operator para masettle na kung anong dapat gawin dito. Na-update ko na lang kayo mga kabiyero kung anong mangyayari dito sa ano, dito sa operator niya. Tao po, tira pag ay boss, magandang umaga po. Kasi po yung nadali ng ano nyo, driver nyo. Ano bang sabi ng driver? Wala daw ho kasi yata siyang pera boss para rin ho makabiyahe ako boss. Ay, pinapaano ng amo ko boss Dito, ilipat mo dito. Igilid mo ng konti. Pinuntahan mo yung driver? Oo, nag-usap kami kagabi dito boss pumunta kami dito okay na daw yung usapan, papagawa. Pagdating doon kasi kaninang umaga wala daw po siyang pera ngayon ako po ang naano ng amo ko nagigipit din ako sa amo ko boss Hindi na nga binigay yung boundary niya kasi sabi niya gagamitin niya dyan. Tapos sabihin niya wala. Nag-uusap po kami ngayon tapos sabi ng amo ko, puntahan mo na lang yung operator para makausap mo. Kaya pumunta po dito, makikiusap po sana ako kasi ako rin po ginikipit boss Magkano bang inaano ng amo mo dyan? Ang ano po kasi pinapaboran ko na nga po yung driver na sila na lang po magkambas para alam nila kung anong presyo. Ang latero po kasi boss 1.5. Tapos yung pintura po 4.5 po ang singil, tapos sticker 500. Nag-usap kami ng driver, pinapunta po ako dito ng amo ko. Para makabiyahe rin po sana ako kasi gahapon pa po hindi nakabiyahe hanggang ngayon. Kaya nakikiusap po sana ako boss na mapagawa na po, masimulan na. So ayun mga kabiyero, nasolusyonan na yung problema natin. Nagsinungaling yung driver, sabi ko na nga ba nagsinungaling yung jeepney driver. Ang sabi niya, kinuha daw ng amo niya yung boundary niya na 5,000 na sana daw yun ang aabono niya sa pagpapagawa nitong nadali niya. Ngayon ang sabi niya, dahil kinuha nga daw ng amo niya, wala daw siyang pangpagawa, naghahagila pa siya ng pera.
Ang sabi niya, bumalik na lang daw ako mamayang hapon o kaya bukas. Kaya ang ginawa ko, nirekta ko yung operator niya dito. Ayun, napakiusapan ko yung operator niya. Nagbigay, okay na po sir, salamat po. Nagbigay yung operator niya ng perang pangpagawa. Nagbigay po yung operator niya ng 4,500. Yun po ay para lang sa pagpipintura mga kabiyero. Pintura po yun 4,500. Ang latero po 1,500. So ang sabi ng operator, pag natapos na, na-finish na lahat, ay ibibigay niya yung kabuuhang bayad. So nagpauna muna siyang bayad 4,500 para masimulan na. Then pag natapos na lahat na, is babayaran niya na yung kulang. Yun, nirekta ko na yung operator niya. Ayun, okay naman pala makipag-usap. Ay, nakiusap ako ng maayos sa kanya. Makikita niya naman sa video na pakikiusap ko sa kanya para makabiyahe na rin ako. Ayun, nagdesisyon siya na sige, bigyan na lang kitang pera para magawa na kagad, para makabiyahe ka na. Ayun. Kaya salamat dun sa operator at hindi mahirap kausap. At sa ayun, gumawa na rin naman kami ng kasulatan na nakatanggap ako ng 4,500 paunang bayad para masimulan yung pagpapagawa na itong sasakyan. Tapos yung kulang, babalikan ko na lang yung 2,000 kasi 1,500 yung sa paglatero, tapos 500 yung sa sticker. So okay na yung usapan namin para tuloy-tuloy na rin yung paggagawa nito para makabiyahe na rin ako. Kasi kung yung driver lang yung aasahan ko, walang mangyayari. Dahil katulad niya, nagpaikot-ikot na lang kami, nagpaikot-ikot, pumunta dito, nagkakambas, ikot-ikot, wala ring nangyari. So yun nga, nagdesisyon ako, rektahin na yung operator. Doon ko nalaman na nagsinungaling yung driver. Kasi sabi nung driver, yung hawak niya daw na boundary na 5,000 na ipapagawa sana dito dahil pumayag na daw yung amo niya kagahapon. Yun ang usapan namin. Yung 5,000 na hawak niya, yun yung ipapagawa. Ngayon daw kinuha daw sa kanya, sabi niya sa akin kaninang umaga. So yun nga nangyari, nirekta ko yung operator. Ang sabi ng operator, hindi daw binigay yung boundary. So ibig sabihin, nagsinungaling sa akin yung driver na wala siyang pera dahil binalik niya daw yung boundary. Yung pala nasa kanya yung boundary. So yun, magandang nangyari doon dahil siguro na awa din sa akin yung operator dahil para makabiyahe na rin ako, masimulan na yung gawa. Nagbigay siya ng unang bayad 4,500. Tapos sabi niya, babalikan ko na lang yung kulang pagka natapos na yung gawa ng sasakyan. So ayun, salamat sa iyo boss, at nasolusyonan na yung yung problema. Yun nga lang, sabi nung operator, kung magkanong ginastos niya lahat-lahat, babayaran ng driver, ng jeepney driver, siya magbabayad nun. Natural lang yun kasi siya ang may kasalanan, kaya obligado siyang magbayad dun sa operator niya. Yan.